Dahil nag-crave ako sa sinukmani with overload yema, eto ang niluto ko ngayon para sa aming merienda. At sakto na nandito nga ulit ang mga ilang kabataan sa church dahil nga sa aming VBS preparation. Dahil may panibagong araw, may bagong kwento ulit ng kanyang biyaya. Nagpainit muna nga ako ng tubig para nga makapagkape. At habang nagiinit ng tubig, sinabayan ko na rin yan ang aking personal devotion. At bago nga natin ituloy ang kwentuhan, gusto ko ring i-share yung aking naging devotion ngayong araw. Yung hina-highlight ko nga dito ay makikita sa Gawa 17:25. Ang sabi nga dito, hindi siya nangangailangan ng tulong mula sa tao dahil siya mismo ang nagbibigay buhay sa atin, maging ng lahat ng pangangailangan natin. Yes, naniniwala ako na hindi kailangan ng Diyos ng tulong kahit kanino man dahil siya nga ay self-sufficient. Kaya sa part ko na makapaglingkod sa Kanya, ito ay isang privilege dahil hindi niya naman talaga ako kailangan, kundi siya ang kailangan ko. At pagkatapos ko nga makapag-devotion at nakapag-init na rin ng tubig, tinawag ko na rin ang aking asawa. Sa ngayon, ito talaga yung isa sa ina-enjoy namin, yung magkape dito sa terrace na hindi nagmamadali habang hindi pa nga nagsistart yung schooling ni Via. Eto nga linggo ay busy talaga kami sa paghahanda para nga sa aming gaganaping BBS dito sa church. Medyo foggy nga ngayong hapon kaya saktong-sakto talaga yung cravings ko na sinukmani sa mainit na kape. Kaya habang busy nga sila, lumabas naman ako para bumili nga ng ingredients. Malapit lang naman yung store sa amin. At ang kagandahan nga, lahat ng ingredients na kailangan ko ay mabibili naman dito. Pagdating nga, sinaing ko agad itong malagkit na nabili na parang nagsasaing lang din ng bigas. At habang nagsasaing, sinabayan ko na rin ngayon ang paghuhugas ng mga pinagkainan namin. Pagkatapos ko nga magugas, okay na rin itong malagkit na sinaing. Kaya simulan na natin ang pagluto nitong sinokmani. Sa kawali, naglagay nga ako ng same amount ng gata at tubig. Naglagay na rin ako ng 8 tablespoon ng brown sugar. Kunti nga lang yung nilagay kong asukal since maglalagay naman ng toppings na yema. Pagkatapos nilagay ko na rin nga itong sinaing na malagkit. Hinalo ko nga lang ito ng hinalo hanggang sa bumigat nga sa pakiramdam. Sa brown sugar pala, pwede nyo naman dagdagan kung gusto nyo pa ng mas matamis. At nung okay na nga, nilagay ko muna yan dito sa isang lalagyan. I-spread nga lang ito para mamaya itatoppings na lang yung magagawang yema. Nagbili din nga pala ako nitong mani at dudurugin ko nga lang din ito para mamaya kasama din nga ito sa itatoppings. At para naman sa yema, sa kawali, naglagay nga ako nitong kalahati ng condensed milk. Nilagyan ng kunting gata at 3 egg yolk. Pagkatapos nga haluin lang ito ng haluin sa mahinang apoy hanggang sa lumapot nga ito. At kapag ganito na nga kalapot ay pwede na nga ito. At dahil okay na nga ito, itatoppings na natin ito sa biko. Pagkatapos nga, spread lang natin ito ulit. At eto nga yung dinurog kong mani kanina, tinappings ko na rin dito. At ayan, meron na nga tayong masarap na sinokmani merienda. Tinikman ko muna nga bago ko nga in-offer sa kanila. Sa totoo lang, nagustuhan ko talaga dahil hindi nga matamis yung biko at yung yema ang nagdala. Kaya tinawag ko na rin nga yung mga kabataan para makapagpahinga at sabay-sabay na rin makapagmerienda. At thankful din ako sa Panginoon sa privilege na makapag-serve sa kanila. At ang lahat ng ito ay sa biyaya din lang ng Diyos, kaya sa Kanya ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Thank you for being with us and see you in my next sharing.